Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 861 Pagpapakasal sa lahat. Ang Jingzhou Women's Heavenly Group ay maaaring magkaroon ng panloob na mga salungatan, ngunit nang harapin si Jingzi, pinili nilang kumilos ng nagkakaisa. Matapos magpakita sina Zhou Xining at Su Mochen, sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong ay sumama rin sa hukbo upang salakayin si Jingzi, at pagkatapos ay sinimulan nilang lahat na punahin si Jingzi. Ang pangunahing layunin ng kanilang krusada ay hindi na muling naghahanap ng mga babae si Jingzi. Kung tutuusin, sanay na sila sa ganito, at alam din nilang baka hanapin siya muli sa hinaharap. Ang pangunahing layunin ng kanilang krusada ay hindi sinabi ni Jingzi sa kanila ang totoo ng maaga. Anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Nang siya ay naghahanda na ihayag ang kanyang relasyon kay Merongshi, si Jingzi ay na-anticipate na ang sandaling ito, kaya't hindi siya masyadong nagsalita at handa siyang pag-alitan. Nang matapos silang lahat mag-usap at kumalma, niyakap ni Jingzi ang isa't isa, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita ng nakangiti, ang sinabi ng apat na babae ay hinding-hindi na maglalakas loob ang aking asawa na gawin ito muli sa hinaharap. Mag-isa niyang sinabi ito, kayang tanggapin ng apat na babae, pero sa harap ng tatlo pang babae ay namula agad ang mukha. Ba, hindi ka man lang pumunta sa bahay ng nobya para magpakasal, sino ang asawa mo? Namula si Su Mochen at dumura. Gang, young master, pupunta ka. Para mag-propose ng kasal sa aming bahay. Si Xiangrong ay, saka ka lang magiging young master. Ang asawa. Pinagsalikop ni Yu Xiangrong ang kanyang mga kamay, namumula ang kanyang mukha. Haha, huwag kang mag-alala, huwag kang magmadali, pakasalan mo silang lahat, dapat pakasalan mo silang lahat. Natatawang sabi ni Jingzi. Nang makitang nabaling sa kanya ang atensyon ng apat na babae, kinuha ni Jingzi ang elixir na iniwan sa kanya ni Merongshi mula sa kanyang mga braso. Nag-iwan si Zier ng kabuuang 20 elixir na tabletas. Sa pagtingin sa pink na tableta, nagtanong si Su Mochen, narinig ko na rin ang elixir pill na ito. Mukhang may epekto ito ng pagpapahaba ng buhay. Ang elixir pill lang na ito ay naglalaman. Napakalason din ito. Mukhang walang ibang makakain ito maliban sa Grandmaster. Sa apat na babae, si Su Mochen lang ang nakakaalam ng martial arts, at siya lang ang may alam tungkol sa mga sikat na pills sa mundo, kaya nagtanong siya. Tumango si Jingzi. Oo, ang elixir na ito ay talagang napakalason. Kung kakainin ito ng mga ordinaryong tao, hindi sila tatagal ng quarter ng isang oras. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang mga braso at nakangiting sinabi, sa kabutihang palad, si Master ay nasa Jingxi. Ibinigay nila sa akin ang panlunas na ito para sa daan-daang mga lason. Kahapon sinubukan ko ito gamit ang isang elixir at nalaman kong need-detoxize nito ang elixir. Nang marinig ito, hindi alam ni Su Mochen kung ano ang iniisip niya. Nagniningning ang kanyang mga mata, ngunit itinikom niya ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Nagpatuloy si Jingzi, sabi ni Zier, lahat ay may bahagi ng elixir na ito. Sa pag-uulit ng mga salita ni Merongshi, nakangiting sinabi ni Jingzi, kainin nating lahat ito sa ganitong paraan. Pagkasabi nun ay pinulot niya muna. Ang isang elixir at antidote ay kinuha ng maaga. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang una ay dahil kahit na sinubukan niya ito minsan sa lalaking nakasombrero, maaaring hindi sinasadya. Hindi pa rin siya napanatag, kaya gusto niyang subukang muli. Siya na ngayon ang katayuan ng isang Grandmaster. Kahit na walang silbi ang panlunas, maaari pa rin niyang harangan ang lason gamit ang kanyang panloob na lakas. Hindi. Nang makitang nagsimula na siyang kumain, dali-dali siyang pinigilan ni Zhou Xining. Dahil sa kanyang karanasan, mas maraming bagay ang iniisip ni Zhou Xining kaysa sa karaniwang tao. Nag-isip din siya ng pagkakataon at hindi ng ahas na hayaan itong matikman ni Jingzi ng padalos-dalos. Pinakamabuting humanap ng ilan pang mga tao upang kumpirmahin. Gayunpaman, ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, ikalawang kapatid na babae, huwag mag-alala, okay lang kahit hindi gumana ang antidote, dahil naabot ko na ang antas ng isang master. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ilang bibig ng mga babae ay naging hugis, na may mukha na puno ng hindi makapaniwala, na sinundan ng mga sorpresa. Kinuha ni Jingzi ang elixir at antidote at talagang naramdaman ito. Wala naman siyang napansing kakaiba. Naramdaman na lang niya na matapos itong kunin ay naging komportable ang kanyang katawan. Tila ang bawat meridian ay mas makinis at makinis. May hindi maipaliwanag na pakiramdam sa buong katawan niya. Ang gone. Mukhang kapaki-pakinabang talaga ang elixir na ito. Matapos itong maramdamang nag-iisa, sinabi ni Jingzi sa apat na babae, walang problema, mga babae, mangyaring kunin din ito. Pagkasabi noon ay iniabot niya ang elixir at ang antidote. Sa totoo lang, maraming kababaihan ang labis na nasasabik matapos marinig ang tungkol sa bisa ng elixir, lalo na ang mga babaeng tulad ni Zhou Xining, Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong na hindi marunong sa martial arts.
Gusto nila si Jingzi at gusto nilang manatili sa kanya ng mahabang panahon, ngunit alam din nila na ang mga taong nagsasanay ng internal martial arts ay may mas mahabang buhay kaysa sa mga ordinaryong tao, at naabot na ni Jingzi ang rurok ng martial arts, na nagpapahiwatig na balang araw sa hinaharap, silang lahat ay aalis muna. Iniisip ko ito, medyo nalulungkot ako. Ngunit ang elixir na ito ay nagbigay sa kanila ng pag-asa na makasama si Jingzi magpakailanman. Ano ang maaaring maging mas kapana-panabik kaysa dito? Gayunpaman, hindi sila umabot para kunin ito. Sa halip, pare-pareho silang tumingin kay Zhou Xining, na parang naghihintay ng kanyang desisyon. Dapat sabihin na si Zhou Xining ay naging isang malaking babae sa banayad na paraan. Hindi bababasa ang mga kababaihan sa Jingzhou Women's Team ay nakasanayan na siya ang core. Sa oras na ito, sinabi ni Zhou Xining, "Zir, hindi natin makakain ang elixir na ito." Nang makita ang pagkalito ni Jingzi, agad niyang sinabi, "Hindi natin ito makakain ngayon." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Hayaan mong tanungin kita, itong elixir, marong Shi-nakain ka na ba?" Umiling si Jingzi na may mapait na ngiti. Ibinigay ni Merong Shi sa kanya ang lahat ng elixir na mayroon siya sa kanyang katawan noong nakaraang araw, at nagmamadali siyang umalis kaninang umaga kaya wala ng oras si Jingzi para ibigay ang mga ito sa kanya. Kaya tumango si Zhou Xining at nagsabi, "Iyon na nga. Ang immortal pill ay orihinal na bagay ng iba. Kinain namin ito bago niya ito makakain. Kahit hindi niya sabihin, hindi kami komportable. Ano sa palagay mo?" Pagkasabi niya nun, tumingin siya sa tatlong babae. Tumango rin ang tatlo pang tao bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy si Zhou Xining, "Kaya, dadalhin ko ang elixir na ito sa madaling panahon, ngunit hindi ako nagmamadali." Babalik si Merong Shi pagkatapos pangasiwaan ang usapin ng trono. Hindi pa huli ang lahat para hintayin siyang bumalik. Naisip ni Jingzi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nadama niya na ang mga salita ni Zhou Xining ay makatwiran. At saka, nasa kamay niya ang elixir, kaya walang pwedeng magkamali, kaya tumango siya at pumayag. Sa oras na ito, hiniling ni Zhang Xiaoyu sa chef na maghanda ng pagkain. Kagabi, alak lang ang iniinom ni Jingzi at hindi gaanong kumain. Ngayon ay tanghali na kinabukasan at siya ay nagugutom na. Nagkaroon ng bagzo ng hangin, at lahat ng mga pagkain ay tapos na. Sinasabing ang mga tao ay puno at mainit-init, at kapag tiningnan nila ang pambihirang pagtitipon ng 4 na batang babae, si Jingzi ay biglang nagkaroon ng ilang ideya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng mga ideya ay medyo mahirap ipahayag sa Wenxiang Julie. Kaya ngumiti siya at nagmungkahi, "Oras maaga pa, bakit hindi tayo umuwi?" Habang sinasabi niya iyon, isang pares ng masamang mata ang lumibot sa 4 na babae. Kung hindi sila tanga, bakit hindi nila makita ang masamang intensyon ni Jingzi? "Matagal na akong lumabas ng palasyo. Oras na para hanapin ako ng aking ama." Pagkatapos magsalita ni Su Muchen, binuksan niya ang pinto at umalis. "Young Master. Si Xiangrong ay ganoon din. Kailangan kong bumalik ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, sumunod na mabuti si Yu Xiangrong at bumaba. "Ms. Sir, bababa ako para tingnan." Hindi nagtagal si Zhang Xiaoyu. Pagkaalis ni Su Muchen at Yu Xiangrong, nakahanap din siya ng dahilan para lumabas. Kabanata 862 Ikaw ang buhay ko, first update, please vote for me. Pagkaraan ng ilang sandali, tanging sina Jingzi at Zhou Xining lamang ang naiwan sa silid. Tumingin si Zhou Xining sa paligid at ngumiti ng mapait, ang tatlong maliliit na batang babae ay tumakbo ng napakabilis. Humakbang si Jingzi at niyakap ang balingkinitang baywang ni Zhou Xining, na para bang natatakot siyang tumakas ito. Sa bahagyang pagsusumikap, huminga si Zhou Xining at bumagsak sa mga bisig ni Jingzi. "Ikalawang kapatid na babae, hindi ka maaaring tumakas." Pagmamalaki ni Jingzi. "Hindi ko rin gustong tumakas." Inabot ni Zhou Xining at marahang pinitik si Jingzi, ngumiti ng matamis. "Second sister, hindi mo ako masisisi sa bagay ni Zir, di ba?" Seryosong tanong ni Jingzi nang kaming dalawa lang. Hinawakan ni Zhou Xining ang kanyang mukha ng buong pagmamahal at nakangiting sinabi, "Walang sinuman sa mundong ito ang masisisi ko, Zir. Kahit anong gawin mo, ano pa ang magagawa ko bukod sa suportahan ka? Kung sino man ang hahayaan mo ay buhay ko ano." Ang boses ni Zhou Xining ay malambot at mapagmahal. Labis na naantig si Jingzi matapos itong marinig at ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Zhou Xining, "Ikalawang kapatid, napakabait mo. Okay lang, pero kung mangyari ulit ito, Zi. Pwede bang sabihin mo muna?" Tahimik na sinabi ni Zhou Xining, "Pagdating niya sa Jingzhou, titira pa rin siya sa amin. Tinatrato namin ang kanyang tit for tat noon, at maninirahan pa rin kami sa iisang bubong na ganito. Hindi ba nakakahiya sa atin?" Totoo ang sinabi niya. Sa panahong ito, hinahabol ng tatlong kataong pangkat na pinamumunuan ni Zhou Xining at tinulungan ni Zhang Xiaoyu at Su Muchen si Merong Shi, na puno ng pulbera. Ang ganitong klaseng relasyon, dapat araw-araw na tayong magkasama mula ngayon, at nakakahiyang tawaging magkapatid. Okay, sasabihin ko sa pangalawang kapatid na babae sa hinaharap.
Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon, at ngumiti, ngunit ang pangalawang kapatid na babae ay hindi kailangang mag-alala, dahil si Zier ay hindi isang mapaghiganti na tao, kung hindi, hindi siya papayag na bigyan ka ng elixir. Aba, hindi naman siya masungit na tao, ganun din tayo. Siya lang ang magaling sa mundo. Bagamat tinanggap na niya si Merong Shi, nakaramdam pa rin si Zhu Xining ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, lalo na nang marinig niya itong sinabi ni Jingzi sa kanyang harapan. Medyo masarap ang pagpupuri sa kanya. Hindi, magaling si Zier, mas maganda ang pangalawang kapatid. Nagmamadaling tumawa si Jingzi kasama niya, ngunit pagkatapos makinig ni Zhu Xining, kinukat niya ang kanyang mga labi at sinabing, buti na lang, hindi mo ako hiniling na tawagan ako. Zinner, kung hindi ay narinig kong tinawag mo siya ng sobra. Awkward. Anong mali? Walang kahihiyang sinabi ni Jingzi, siya si Zier at ikaw si Zinner. Magkaiba talaga sila. Pero ang pareho lang ay pareho kayong paborito kong babae. Nang magsalita si Jingzi, hindi tumigil ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Namula ang mukha ni Zhu Xining sa kahihiyan. Tinanggal niya ang kanyang kamay na sinusubukang gumawa ng mali, pinandilatan siya at sinabing, huwag kang gumalaw, sumunod ka lang. Negosyo ang pinag-uusapan mo. Ngumiti si Jingzi, ikalawang kapatid, negosyo ang pinag-uusapan mo, at abala rin ako sa negosyo. Nang makitang nakataas ang kilay ni Zhu Xining, mabilis na binawi ni Jingzi ang kanyang kamay. Nakangiting sabi niya, okay, itigil na natin ang paggawa ng gulo at magsimula na tayo sa negosyo. Zier, naisip mo na ba kung paano mo gustong gamitin ang elixir na ibinigay sa iyo ni Merong Shi? Seryosong sabi ni Zhu Xining. Ito. Sa totoo lang, sinabi ito ni Zier bago siya umalis. Kaya sinabi ni Jingzi kay Merong Shi na ibigay ang mga elixir na ito sa kanyang mga babae. Kapag nawala ang elixir, hindi na siya makakahanap ng mga babae. Isang beses sinabi ang bagay. Matapos pakinggan ito, madalas na sumimangot si Merong Shi. Naisip ni Jingzi na ayaw na niyang hanapin siya muli, kaya agad siyang nangako, pero huwag kang mag-alala, pangalawang kapatid na babae, sa totoo lang ay lubos akong nasisiyahan sa iyo, at hindi na kita hahanapin pa. Talagang hindi mo na siya hahanapin? Tanong ni Zhu Xining sa kanya nang nakatagilid ang tingin. Saglit na nag-isip si Jingzi at naramdaman niya na ang ganitong uri ng watawat ay hindi dapat basta-basta ilalagay, kung hindi, madali itong masampal sa mukha. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang mga salita, hindi mo lang ito mahahanap. Talaga. Bihira lang makita si Jingzi ng ganito kaseryoso. Ngumiti si Zhu Xining, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ako masyadong masigasig sa panukala ni Merong Shi. Sumang-ayon. Naiintindihan ko na maaari mong ibigay ang elixir na ito sa amin, ngunit hindi mo maibibigay ang lahat ng ito sa amin. Jing. Hindi alam ni Zi kung bakit, kaya nagtanong si Zhu Xining, hindi mo ba naisip na ibigay ito sa iba? Hindi man lang inisip ni Jingzi. Pagtanggi, syempre hindi ko naisip ang tungkol dito. Sa mundo ni Jingzi, maliban sa kanya at sa kanyang babae, hindi ibibigay sa kanya ng hari ng langit ang elixir na ito. Gusto ito ng soul-destroying fan at ng kanyang apprentice na si Dao Liman, kaya namatay sila. Sinumang maglakas loob na subukang makuha ang elixir sa hinaharap, ipapadala sila ni Jingzi sa kamatayan. Mahinahong sinabi ni Zhu Xining, Zier, naisip mo na ba, ang elixir na ito ay isang bagay na gustong makuha ng lahat. Ang dahilan kung bakit kakaunti ang nagnanais nito ay dahil ito ay lubos na lason. Bagamat maaari itong mabuhay magpakailanman, ito ay lason. Kung alam ng mga tao na mayroon ka ng panlunas, ito ay magdadala sa iyo ng labis na problema. Kung ayaw mong ipaalam ito sa iba, maaari mong ipaalam ito sa iba. Hindi siya natatakot sa mga magnanakaw na magnanakaw, ngunit natatakot siya na ang mga magnanakaw ay nagmamalasakit sa kanya. Bagamat naabot na ni Jingzi ang antas ng isang master at hindi natatakot sa sinumang nanggugulo, marami siyang babae, kaya't natatakot siya na may makatingin sa kanila. Sa oras na ito, bamantong hininga si Zhu Xining, ngunit, may nakakaalam na nito ngayon. Saglit na natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay tumawa, hindi kayo mga tagalabas, alam mo kung alam mo ito, kailangan kong sabihin sa iyo tama. Ang tanging taong nakakaalam ng panlunas sa Immortal Pill ay ang babae ni Jingzi, kaya nakakatawa siya. Sumulyap si Zhu Xining sa kanya, naisip mo na bang ibigay ang elixir na ito sa kanyang kamahalan? Kahit ano paman, ang kamahalan ay ama ni Mo Chen, at siya rin ang hari ng isang bansa. Sa tingin mo ba dapat mo itong ibigay sa kanya? Hindi mo kailangang ibigay ito, ngunit naisip mo na ba kung ano ang iisipin ni Mo Chen? Ikalawang kapatid na babae, hindi ko talaga naisip ito dati. Napabuntong hininga si Jingzi. Minsan, dahil nandoon siya, hindi niya makita ang ilang mga bagay. Ay hindi kasing lubusan ni Zhu Xining. Ikalawang kapatid na babae, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo. Sa oras na ito, sinuri ni Zhu Xining, sa totoo lang, maganda ang pakikitungo sa iyo ng iyong kamahalan, at ngayon ay tapat siya sa bansa at bansa. Siya ay isang matalinong hari. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kamahalan ay si Mo Chen.
Ama, sa aking palagay, makatwiran at makatwiran na ibigay ang elixir na ito sa iyong kamahalan. Bukod dito, nakatira kami sa Angguo, at palagi kaming nakagapos sa mundo. Dahil pinahahalagahan ka ng iyong kamahalan, kung ang kanyang kamahalan ay maaaring palaging nasa kapangyarihan, sa katunayan. Hindi ba ito isang uri ng proteksyon para sa amin? Ito ay totoo. Si Emperor An ay lubos na nag-aalaga kay Jingzi. Sa piling niya rito, mas gaan ang pakiramdam ni Jingzi anuman ang mangyari. Paprotektahan siya ni Andy. Kung tutusin, wala siyang balak na maging emperador. Bilang karagdagan, siya ay magiging kanyang biyenan, kaya ang isang araw na manatili siya sa trono ay magdadala sa kanya ng isang araw ng proteksyon. Kung ibang tao ang uupo sa trono, kahit na si Crown Prince Sumoyan, na may magandang relasyon sa kanya, sino ang magagarantiya kung ano ang gagawin niya sa kanya sa hinaharap? Kabanata 863 Tfubay ay nahimatay muli, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Talagang pinaalalahanan ni Zhou Xining si Jingzi, at naisip din niya ang ekspresyon ni Su Mochen at ang paraan ng pag-aalinlangan niyang magsalita matapos marinig ang tungkol sa Immortal Peel. Marahil, sa loob-loob niya, umaasa rin siya na makukuha ng kanyang ama, di ba? Si Jingzi ay isang ulila sa kanyang nakaraang buhay at hindi niya kayang pahalagahan ang pagmamahala ng mag-ama, ngunit ang alaala na naiwan sa katawan na ito ay nagsabi sa kanya na kung mayroong isang elixir kapag ang Jings at ang kanyang asawa ay may sakit, ibibigay niya ito sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Tapos gamaan ang loob niya dahil alam niya ang sagot. Sa sumunod na 2 araw, dahil wala siyang magawa, araw-araw niyang kasama ang kanyang 4 na babae, ginhawa at kaligayahan. Sa ika-29 na araw ng bagong taon, si Sui Shouyuren ay dumating ng maaga sa umaga, at hiniling siya ni Emperor An na pumunta sa korte. Nakaramdam ng nostalgia si Jingzi pagkatapos ng ilang araw na hindi pumasok sa palasyo. Pagdating niya sa tarangkahan ng palasyo, dumarating na ang lahat ng mga ministro, kaya magiliw siyang binati ni Jingzi. Master Hao, ilang araw na kitang hindi nakikita. Mas maganda ka pa kaysa dati. Mr. Yang ay mukhang napakasaya. Ano ang nangyayari kamakailan? Hoy, Master Bai. Bakit ang putla ng mukha mo at ang mata mo? Chinese New Year na. Anong nangyayari sa bahay? May mali ba? Darating siya muli. Maraming mga ministrong nakatayo sa tarangkahan ng palasyo ang nagpipigil ng hininga at nagko-concentrate sa oras na ito. Nag-aatubili silang pumasok sa gate ng palasyo. Nakatayo sila sa labas, mukhang nanunood ng magandang palabas. Dapat alam mo na nitong mga nakaraang araw na wala si Jingzi, biglang nawala ang saya sa court. Lalo na ang ganitong uri ng eksena kung saan sila ni Bai Qingyuan ay nag-aaway sa isa't isa at nag-enjoy na makita ang isa't isa. Sobrang na-miss ito ng mga ministro. At hindi sila binaygo ni Jingzi. Hindi man lang siya pumasok sa gate ng palasyo bago binati si Bai Qingyuan. Nakaka-excite. May nangyari sa iyong pamilya, at ang iyong buong pamilya ay nagkakaproblema. Si Bai Qingyuan ay nag-iisip sa kanyang puso, ngunit siya ay malamig na bamantong hininga, salamat, President Jing, sa iyong pag-aalala. Ayos ang pamilya ko. Hindi lang ako nakapagpahinga ng maayos kagabi, kaya hindi kita guguluhin, President Jing. Nakikita ko. Sinabi ni Jingzi na may maaliwalas na mukha, kung ganoon ay magaan ang loob ko. Pero Mr. Bai, dapat mo ring pansinin. Nakikita kong namutla ang mukha mo. Natatakot ako na may darating na masama. Tutal tumatanda ka na. Ang pagbagsak ay maaari pang magpatamba ng isang tao. Ang mga salitang ito ay parang isang sumpa. Kung si Bai Qingyuan ay hindi pa nakatayo dito, ang ibang mga ministro ay tumawa ng malakas. Namutla sa galit ang mukha ni Bai Qingyuan, malamig siyang ngumuso, nagpa siya na huwag makipag-usap kay Jingzi, at mabilis na naglakad patungo sa palasyo. Ngumiti din si Jingzi at kumusta sa iba, sumunod na malapit at naglakad patungo sa palasyo. Baka matanda na talaga siya, malabo na ang paningin niya, o baka galit siya kay Jingzi. Nang siya ay naglalakad sa hagdan ng palasyo, si Bai Qingyuan ay hindi sinasadyang natapakan ng hangin, nahulog sa lupa ng may putok, at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Gulo-gulo, gamulong pababa. Kung walang tao sa likod ng ilang hakbang, maaaring gamulong pa si Bai Qingyuan. Tfubay, okay ka lang. Tinulungan ng mga ministro si Bai Qingyuan na tumayo at nagtanong ng may pag-aalala. Nakita mo, ang ilong ni Tfubay ay nasugatan at ang kanyang mukha ay namamaga. Mukhang ayos lang ba siya? Batay sa aking karanasan, mahihinuha ko na si Tfubay ay malamang na nagkaroon ng panloob na pinsala mula sa pagkahulog. Mas mabuting hindi na pumunta sa korte. Mas mabuting hilingin sa imperial na doktor na suriin ito ng mabilis. Huwag kang masyadong huli, hindi ko na magagawa ito. Sabi ni Jingzi na may pag-aalala sa gilid. President Jing, tama ka. Si Jingzi ay isa na ngayong pangalawang ranggo na opisyal, at kakaunti ang mga ministro na may mas mataas na opisyal na posisyon kaysa sa kanya. Sa oras na ito, lahat sila ay sumang-ayon. Ikaw. Si Bai Qingyuan, na tinulungan pa lang, ay bugbugin na, at galit na galit siya dahil akala niya ay ayos lang siya nang lumabas siya, ngunit nang makilala niya si Jingzi, ang Wally Star, siya ay binugbog niya pagkatapos magsalita ng napakaraming nakakapanlulumong salita, ako ay nawalan ng saysay.
Siya ay nag-aapoy sa galit at walang lugar upang maibulalas ito, ngunit si Jingzi ay nagdaragdag pa rin ng gatong sa apoy, na lalong nagpagalit at naguluhan sa kanya. Sa sandaling itinuro niya si Jingzi at may sinabi, lumabo ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nawala ang kanyang intuition. Ang mga ministro sa tabi niya ay natigilan sandali, at pagkatapos ay sumigaw. Master Bai, nahimatay ulit. Tila mula nang bumalik si Jingzi sa Jingzhou, ang bilang ng mga beses na pumunta siya sa korte sa kabuuan ay hindi ganoon kadami, ngunit si Bai Qingyuan ngunit siya ay nahimatay ng 3 beses, at ang lahat ng mga ministro sa korte ay hindi na nagulat. Ang pagkahilo ni Teifu Bai, grabe talaga. May tao, mangyaring dalhin si Teifu Bai sa Imperial Doctor. Halika, 2 beses kong dinala si Teifu Bai sa Imperial na doktor, ngunit wala itong silbi. Oo, bakit hindi dalhin si Bai Teifu sa Imperial na doktor? Iuwi mo na lang siya at humiga ka. May sinabi ang mga ministro sa isa't isa, at pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ang mga gwardya ng palasyo upang buhatin si Bai Qingyuan palabas ng palasyo. Si Jingzi naman ay nabuhayan ng loob at masayang pumunta sa court. Pagpasok sa Jinluan Hall, nakahanda na ang lahat ng mga ministro. Maraming tao ang pumunta sa korte ngayon, at medyo relaxed ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat, dahil iba ang court meeting ngayon sa karaniwan, at walang major matters ang tatalakayin. Pagkatapos ng lahat, ito ay katapusan ng taon, at bukas ay bisperas ng bagong taon. Ang pulong ngayon ay kadalasang para sa buod at pananaw, tulad ng taunang pagpupulong ng kumpanya sa kanyang panahon. Sa makatuwid, ang kapaligiran sa korte ay tila mas maayos kaysa dati. Dumating na ang iyong kamahalan. Habang ang pamilyar na boses ni Sui Shouyuan ay kumalat sa buong Jinluan Hall, ang lahat ng mga ministro sa bulwagan ay tumigil sa pag-uusap at tumayo ng tuwid na nakatingin sa direksyon ng harapan ng bulwagan, lubhang makajos. Pagkatapos, pumasok si Andy, na nakasuot ng gintong dragon na damit. Mabuhay ka kamahalan. Ang lahat ng mga ministro sa palasyo ay yumuko at sumigaw ng sabay-sabay. Mga mahal kong kaibigan, mangyaring maging libre. Ikan-away ni Emperor An ang kanyang kamay at sinabing may ngiti sa kanyang mukha. Mukhang napaka-good mood niya. Tumingin si Emperor An sa paligid, at ang unang taong nakita niya ay si Jingzi. Ilang araw na niya itong hindi nakikita. Tulad ng lahat ng opisyal, medyo na-miss ni Emperor An si Jingzi, at lalo siyang natuwa nang makita siyang darating. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, kamakailan ay dinala ni Pangulong Jing si Queen Yaoyao upang bisitahin ang opisina ng pahayagan upang malaman ang proseso ng operasyon ng opisina ng pahayagan. Bago umalis si Reyna Yaoyao ilang araw na ang nakalipas, partikular niyang sinabi sa akin ang tungkol sa mga gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo. Nagawa mo ng mahusay. Kaya't napagpasyahan ko na ang nakaraang parusa ay matatapos na ngayon, at si Pangulong Jing ay maaaring pumunta sa korte sa hinaharap. Salamat, kamahalan. Tumayo si Jingzi na may ngiti sa labi. Yumuko ako bilang pasasalamat, ngunit hindi ko maiwasang magreklamo sa aking puso, matatapos na yata ang aking magagandang araw. Tumango si Andy, na nagpapahiwatig na siya ay mapapaumanhin, at muling tumingin dito, hindi maiwasang mausisa. Dahil bukas ay bisperas ng bagong taon, walang korte sa umaga gaya ng nakagawian, kaya lahat ng mga ministro ay magkakaroon ng isang araw na walang pasok at mag-New Year's Eve sa bahay. Kaya ngayon ang huling pulong ng korte sa umaga bago ang taon. Wala sa mga ministro ang humingi ng pahintulot. Napakaraming tao dito, ngunit ang Teifu Bai Qingyuan ay wala kahit saan. Oy, nasaan si Teifu Bai? Bumalik sa kamahalan, si Teifu Bai ay nahulog sa labas ng bulwagan ngayon, at pagkatapos ay nahimatay muli, kaya siya ay pinabalik ng mga gwardya ng palasyo. Natigilan si Emperor An, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi at sumulyap sa kanya. Kung hindi siya dumating, ayos lang si Bai Qingyuan. Sa sandaling dumating siya, si Bai Qingyuan ay nahimatay muli at sinabing wala itong kinalaman sa kanya, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Emperor An. Ngunit hindi na siya nagtanong pa at sinimulan na ang kanyang morning pilgrimage. Kabanata 864, ang ikalawang produkto, unang update, mangyaring mag-subscribe. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Emperador An, walang iba kundi ang pagsasabi na maganda ang lagay ng panahon ngayong taon at ang mga tao ay namumuhay at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Sa wakas, anabangan niya ang bagong taon. Napabuntong hininga si Jingzi sa kanyang puso, itong mga matataas na opisyal kahit anong panahon, iba ang sinasabi nila. Siyempre, binigyang diin ni Antay ang ilang bagay. Una, ang The Newspaper na itinatag ni Jingzi ay nagkaroon ng lalong malakas na tugon sa Jingzhou City, at tinawag ito ng mga tao ng napakalakas. Ang pangalawa ay ang pagkapanalo ni Jingzi bilang pinuno ng kompetisyon sa martial arts, na nagsulong ng kooperasyon sa pagitan ng korte ng imperial at ng mga pangunahing sekta, sa gayo'y dinadala ang korte ng imperial at mga pangunahing sekta sa isang bagong kabanata, at ang hinaharap ay nangangako. Ang ikatlong isyu ay mga isyu sa hangganan. Dahil din kay Jingzi kaya niya itinaboy ang mga barbaro ng kanlurang Xinjiang at pinatay ang hari ng kanlurang Xinjiang, sa gayo'y tinitiyak ang kaligtasan ng mga tao ng Liangzhou at magkaroon ng magandang taon sa taong ito.
Kasabay nito, inihayag ni Emperor An na si General Jinghong Liu Jinghong ay nagtrabaho ng husto sa Liangzhou sa napakaraming taon, at ngayon ay nasa kapayapaan na ang Liangzhou. Sa makatuwid, pagkatapos ng bagong taon, maaaring bumalik si Liu Jinghong sa Jingzhou upang magulat sa kanyang mga tungkulin pagkatapos makumplito ang handover, at mananatili siya sa Jingzhou mula noon. Natuwa si Jingzi matapos itong marinig. Bagamat naging abala siya kamakailan, itinuloy niya ang pakikipagsulatan sa page kay Liu Jinghong. Narinig din niya mula kay Liu Jinghong na nagsumite siya ng kahilingan kay Emperor An, at pumayag si Emperor An. Ngayong narinig niya ang anunsyo ni Emperor An, alam niyang nagsimula na ang countdown sa pagbabalik ni Liu Jinghong sa Jingzhou. Ang huling bagay ay ang pakikipagtulungan sa Yaoyao Kingdom. Ang ugnayan ng Angguo sa ilang mga hangganang bansa ay medyo tensyonado nitong mga nakaraang taon, kaya palagi itong naging maingat sa paghawak ng mga relasyon sa mga kalapit na bansa. Dahil din kay Jingzi kaya na-promote ang pakikipagtulungan sa Yaoyao Kingdom. Bagamat ang pambansang kapangyarihan ng Yaoyao Kingdom ay ang pinakamahina sa ilang kalapit na bansa, ang geographical na lokasyon ng Yaoyao Kingdom ay medyo kritikal. Pagkatapos makipagtulungan sa Yaoyao State, maaaring gamitin ng Angguo ang paborableng posisyon ng Yaoyao State para lumaban kapag sumiklab ang digmaan, laban man sa Southern Qi o Western Xinjiang. Ang apat na bagay na ito ay nagawa, at si Jingzi ay gumanap ng isang mapagpasyang papel sa kanila. Sa makatuwid, si Jingzi ay opisyal na ginawaran ng pangalawang ranggo na opisyal na posisyon. Matagal nang napagpasyahan na i-promote si Jingzi sa pangalawang ranggo. Kaya lang noong si Merongshi ay nasa Jingzhou pa, ginamit ni Emperor An ang dahilan para parusahan si Jingzi at tumanggi siyang pumunta sa korte. Hindi niya opisyal na inihayag na siya ay isang opisyal na pangalawang ranggo. Ngayon ay nakumpirma na. Si Jingzi ay lumabas upang pasalamatan siya muli, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya sa kanyang puso, kung alam niya ang higit pa, hindi sana siya magagalit ng labis kay Bai Qingyuan, upang mapanood niya kung paano siya naging opisyal sa ikalawang baitang. Pagkatapos pagbubuod ng nakaraan, kailangan niyang umasa sa hinaharap. Ang apat na puntos na tinapos ni Andy ay may kaugnayan lahat kay Jingzi, at ang hinaharap na inaasam niya ay lubos na umaasa kay Jingzi. Sa bagong taon, may dalawang bagay na higit na pinahahalagahan ni Emperor An, ang pakikipagtulungan sa Yaoyao Kingdom at pakikipagtulungan sa mga pangunahing sekta. Sa katunayan, ang dalawang bagay na ito ay maaaring pagsamahin sa isa, dahil lahat sila sa huli ay nauuwi sa pagbubukas ng sangay ng pahayagan. Upang makipagtulungan sa mga sekta, kinakailangang magbukas ng mga sangay ng pahayagan, mga tirahan ng Wenxiangju, at mga sangay ng tindahan ng alak ng Zhangja sa iba't ibang lugar, at pagkatapos ay maaaring ilagay sa kanila ang mga tauhan mula sa bawat sekta. Kasabay nito, ang mga embahada ng Yaoyao Kingdom ay itatayo din sa iba't ibang pahayagan, kaya't magkakaroon din ng mabigat na pasanin si Jingzi pagkatapos ng bagong taon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbubukas ng mga sangay ng pahayagan sa iba't ibang lugar ay nangangailangan ng Jingzi na siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos magsalita, ngumiti si Andy at nagsabi, President Jing, ang iyong kasalukuyang posisyon ay naging pangalawang ranggo. Pagkatapos, maaari mong taasan ang opisyal na posisyon ng Editor-in-Chief na si Chen Jianen at iba pang mga ministro sa pahayagan ng naaayon, o ipagkatiwala sa kanila ang mahahalagang responsibilidad. Tutal, kailangan kanilang tulungan kapag nagbukas ka ng isang sangay, at mas madaling gawin ang mga bagay na mas mataas kung ikaw ay may mataas na posisyon. Ngayon, ang opisina ng pahayagan ay magpapadala ng mga tao na dumalo sa korte araw-araw, kaya pamilyar din si Andy sa mga tauhan ng tanggapan ng pahayagan. Ang kalamangan ng si Jingzi ay na-promote sa pangalawang ranggo ay ang mga opisyal na posisyon ng ibang tao ay maaari ding mapabuti ng naaayon. Kung ang opisyal na posisyon ay masyadong mababa, ito ay hindi maginhawa upang pumunta sa iba't ibang mga lugar upang gumawa ng mga bagay. Yumuko si Jingzi, salamat, kamahalan. Pagkatapos ng bagong taon, iuulat ko sa kamahalan ang aplikasyon para sa promosyon. Sinasabi na may mas mataas na kakayahan ay may mas malaking responsibilidad. Pagkatapos ng bagong taon, ang pasanin ni Presidente Jing ay mas mabigat, ngunit ako ay optimistiko tungkol sa iyo at umaasa na ikaw ay mananalo. Gusto kong magpasalamat ng maaga sa ngalan ng mga tao ng Angguo. Bigo ako ng iyong kamahalan. Tungkulin kong pagsilbihan ka at ang mga tao ng Angguo. Mabilis na sumagot si Jingzi. Kaya't nagsalita pa si Emperor An, at natapos ang korte sa umaga. Bilang isang repertoire ng sinaunang dinastiya, si Jingzi ay natural na pinanatili ni Emperor An. Ang silid. Umupo si Jingzeon sa tapat ni Emperor An. Unang nagtanong si Emperor An, sinabi ko lang sa iyo na pagkatapos ng bagong taon, mayroon kang mabigat na pasanin sa iyong mga balikat. Sinisisi mo ba ako? Si Jingzi ay natural na umiling, kamahalan, nang ako ay nagmungkahi na magtatag ng isang pahayagan, ipinangako ko na ang mga sangay ay binuksan sa iba't ibang lugar, at ang kanyang kamahalan ay hindi lamang nagpabuti ng aking opisyal na posisyon, ngunit nagbigay din ng napakaraming mga kondisyon para sa pagbubukas ng mga sangay. Huli na para sa akin para magpasalamat. Paano ako masisisi? Ngumiti si Emperor An at tumango, at seryosong nagsabi, ngayon ako na. Ang tanging bagay na inaalala ko ay ang bagay sa Jingxi.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi, ano sa tingin mo ang tamang oras? Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabing, kamahalan, bahala na si Zhejiang sa Jingxi. Tutal, napag-usapan ko na rin si Kaden dati. Kapag naayos na niya ang lahat ng domestic affairs sa Zhejiang, makikipag-ugnayan siya sa akin. Pagdating ng oras, lalapit si Zhejiang para akitin ang ahas palabas ng butas, at pagkatapos ay maghintay na lang tayo. Iniutos ni Emperor An. Tumango, natural na alam niya kung sino ang ahas na ito, at saka muling bumantong hininga. Kahit nakapagdesisyon na siya, kung tutuusin, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Ang pag-iisip na patayin ang sarili niyang kapatid ay nagpalungkot sa kanya at walang magawa. Pagkatapos ay nagtanong siya, nagpadala ba sa iyo ng liham si Kaden? Napag-usapan ba niya ang tiyak na oras? Nag-isip sandali si Jingzi, pagkatapos ay umiling. Sa katunayan, si Kaden ay sumulat sa kanya ng isang liham na nagsasabi sa kanya ng pag-unlad ng mga domestic affairs sa kanlurang Xinjiang, ngunit hindi niya masabi kay Emperor An dahil si Kaden, bilang hari ng kanlurang Xinjiang, ay hindi nakipag-usap kay Emperor An, ngunit tinalakay ang mga bagay sa isa sa kanyang mga ministro. Kung sinabi niya ito, hindi maiiwasang maghinala siya. Kaya't nagtanong siya, iyong kamahalan, Kaden, bilang hari ng kanlurang Xinjiang, kung may mangyari, siya ba ay magkukusa na makipag-usap sa iyong kamahalan? Hindi ko pa natatanggap ang kanyang sulat, at gayon din ang kamahalan. Nang makitang umiling si Emperor An, nagpatuloy si Jingzi, kamahalan, si Kaden ay naging bagong hari at kailangang harapin ang mga domestic affairs sa kanyang pagbabalik sa kanlurang Xinjiang. Sa oras na ito, malamang naabala siya at wala ng oras para alagaan siya. Normal lang na magkakaroon siya ng oras kapag natapos na siya. Sinabi rin niya kay Emperor An ang tungkol sa kanyang plano. Nakasundo, si Kaden sa hari ng Jin, at sama-sama silang magpapadala ng mga tropa para salakayin ang Jingzhou. Pagkatapos ay lumipat ng panig si Kaden, nakipagkaisa sa kanila, at gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa hari ng Jin. Sa makatuwid, walang pagmamadali sa bagay na ito, at si Haring Jin ay tiyak na hindi kikilos ng padalos-dalos, at hihintayin lamang si Kaden. Sa wakas, sinuri ni Jingzi, ayon sa aking hinuha, Hunyo o Hulyo nang matapos ang Kaden. Chapter 865 Feed It Again, ikalawang update, please subscribe. Matatagpuan ang Zhejiang sa dulong kanluran, na may malupit na kondisyon ng klima. Halos buong taon, napakalamig. Sa oras na ito, ang Western Xinjiang ay nakararanas ng pinakamalamig na panahon ng taon. Sa oras na ito, maaaring walang panahon si Kaden na magmalasakit sa anumang bagay maliban sa pag-aliw sa mga tao, pamamahagi ng pagkain, at pagtiyak sa kabuhayan ng mga tao. Kapag nagsimula ang tagsibol sa Abril at Mayo, kapag natunaw ang yelo at nyebe, at natunaw ang lupa, makakahanap siya ng oras upang harapin ang mga domestic affairs, at maaari niyang dalhin ang nagpahingang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment sa kanluran ng Jingxi. Kaya kung kalkulahin natin ang oras, ito ay Hunyo o Hulyo. Matapos makinig sa pagsusuri ni Jingzi, tumango rin si Emperor An. Hunyo at Hulyo. Bumantong hininga si Emperor An na may emosyon, ayos lang, ayos lang. Hayaan mo silang makalaya sa kalahating taon pa. Hindi. Kahit na ano, si Haring Jin ay nakababatang kapatid pa rin ni Emperor An, at sa kaibuturan ng puso ni Emperor An, palaging may bahid ng awa. Sa oras na ito, muling sinabi ni Emperor An kay Jingzi, sa totoo lang, ito ang pinaka-nag-aalala sa akin. Sa pamamagitan lamang ng paglutas kay King Jin masisiguro natin ang katatagan ng Angguo. Pagkatapos magsalita, biglang nagtanong si Emperor An, Jingzi, ano ang tingin mo sa Crown Prince at Prince Xiang? Hindi inaasahan ni Jingzi na itatanong ito bigla ni Emperor An. Natigilan siya saglit bago sumagot, kamahalan, wala akong gaanong pakikipag-ugnayan kay Prinsipe Xiang, kaya wala akong gaanong pakikipag-ugnayan kay Prinsipe Xiang. Hindi ako naglakas loob na magkomento. Gayunpaman, mas nakipag-ugnayan ako sa kanyang kamahalan, lalo na't magkasama kaming pumunta sa Jingxi ilang taon na ang nakakaraan, at marami kaming alam tungkol sa kanyang Royal Highness. Tumango si Emperor An at sumang-ayon. Gaya ng iniisip ko, sa katunayan, ang mga karakter ni Moyan at Mouwo ay halos magkapareho sa akin at kay Haring Jin noon. Sa 2 taong ito, ang isa ay mahusay sa pagbuo at pagpapanatili ng status quo, at ang isa ay mahusay sa pagbubukas at pagpapalawak ng mga teritoryo. Gayunpaman, ang higit na pinahahalagahan ko ay higit pa ang sinabi ni Prinsipe Mo. Tumango si Jingzi ngunit hindi nagsalita. Alam din niya na bilang isang ministro, hindi nararapat para sa kanya na matakpan ang paksa ng Crown Prince. At nagpatuloy si Emperor An, kaya't sabik na sabik akong magtanong sa iyo tungkol sa Jingxi, dahil sa aking palagay, ang pinakamalaking hindi mapakali na salik sa Angguo ay ang hari ng Jin. Hanggat maayos ang paghawak sa usapin ng Jingxi, mapapanatili ng Angguo ang pangmatagalang katatagan. Sumunod sa pakikipagtulungan ng kaharian ng Yaoyao na nakamit, ang Angguo's can be hand over this day. Yan, kaya kinakabahan ako ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumangala si Jingzi kay Emperor An at sinabi. Ang kamahalan ay bata pa at malakas.
Hindi ba masyadong maaga para sa kanyang kamahalan na iluklok sa trono ang kanyang kamahalan ang Crown Prince? Napakaamo ni Sumoyan at pinakitunguhan niya si Jingzi. Matapos magkaayos ang dalawa, medyo magkasundo sila, ngunit ito ang relasyon sa pagitan ng Prinsipe Sumoyan at Jingzi ay hindi ang relasyon sa pagitan nila ng emperador na si Sumoyan. Sa sandaling umakyat si Sumoyan sa trono ng Diyos, ang kanyang kaisipan ay tiyak na ibang-iba sa dati. Sino ba naman ang makakasiguro na kapag nagkasundo siya ay magiging katulad pa rin siya ng dati? Hindi alam ni Jingzi, at ayaw niyang sumugal. Tanging kapag si Emperor An ang nasa kapangyarihan, ito ay higit na makikinabang sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatawa si Emperor An matapos itong marinig. Napakabata at malakas na tao. Ngumiti si Emperor An at idinagdag, sana maging bata at malakas. Pinakamabuting maging bata at malakas magpakailanman. Pagkatapos ay maaari akong palaging maging emperador at panuuri ng Angguo na umunlad. Pagkatapos magsalita, pagkatapos noon, hamina ang boses ni Emperor An, ngunit ang pagsilang, katandaan, karamdaman at kamatayan ang kapalaran na hindi matatakasan ng sinuman. Ngayong nalampasan ko na ang edad kung saan alam ko na ang aking kapalaran, kaya kong lampasan ang lahat. Kaya naman kailangan kong samantalahin ang katotohanan na malakas pa rin ang aking katawan at harapin ang lahat. Well, makatitiyak ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng trono kay Mo Yan. Paano kung ang kanyang kamahalan ay maaaring mabuhay ng mahabang buhay? Natigilan si Emperor An, tinapik si Jingzi sa balikat, at nakangiting sinabi, kaya mo ba? Kontento na ako sa ganitong uri ng intensyon. Alam kong makapangyarihan ka, ngunit hindi maaaring labagin ang tadhana, kaya hindi na kailangang pilitin. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay hindi niya ikinwento ang tungkol sa elixir. Palagi niyang nararamdaman na hindi ito ang oras. At hindi isinapuso ni Emperor An ang kanyang mga salita, at muling sinabi, nga pala, dahil ang mga gawain sa Jingzi ay kailangang maghintay hanggang kalahating taon mamaya, ang usapin ng pagbubukas ng sangay ng pahayagan. Kamahalan, pagkatapos ng bagong taon, may gagawin ako para sa iyo. Pagkatapos mag-recruit ang pahayagan ng isang grupo ng mga bagong miyembro, madadala nito ang iba sa iba't ibang lugar. Anyway, tiyak na aabisuhan ka ni Kaden kapag abala siya sa mga gawain sa Western Xinjiang, at magkakaroon ako ng oras para magmadaling bumalik sa Jingzhou sa oras na yun. Tumango si Emperor An. At sa tingin ko walang problema. Kinausap niyang muli si Jingzi, at pagkatapos ay sinabi, okay, pumunta ka sa Fukhen Palace para makita si Mo Chen. Nakilala na ni Emperor An ang relasyon ni na Jingzi at Su Mo Chen, kaya hindi siya umiwas dito. Oo, kamahalan. Tumango si Jingzi at umatras. Habang naglalakad sa kalsada, iniisip pa rin ni Jingzi ang nangyari kanina. Ayon kay Emperor An, wala siyang kapangyarihan tungkol sa trono. Gusto rin niyang ipagpatuloy ito, ngunit alam niyang hindi niya kayang labanan ang natural na batas ng kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan. Kung bibigyan niya siya ng elixir at trono, dapat ay handa siyang ipagpatuloy ito, tama ba? Gayunpaman, lahat ay may makasariling motibo. Si Emperor An ay may 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Siya at ang kanyang anak na babae ay kinuha ang elixir, na maaaring pahabain ang kanilang buhay. Maaaring wala silang iniisip sa una, ngunit ano ang iisipin niya kapag tumanda na ang kanyang 2 anak? Papayag ba siya na bigyan ng isa pang elixir ang kanyang 2 anak? Dapat ba niya itong ibigay sa kanya o hindi? Kung ibibigay ko, magiging karaniwan ba ang sitwasyong ito sa hinaharap? Kung hindi, ano ang iisipin nila? Kaya medyo nakakalito ang isyong ito. Paulit-ulit itong pinag-isipan ni Jingzi at hindi agad binigay ang elixir. Ano ang iniisip mo? Biglang tumangala si Jingzi, nalaman lang na dumating si Su Mo Chen sa tabi niya. Walang kamalay-malay, naglakad siya sa labas ng Royal Garden sa tabi ng Fukhen Palace, at nagkataong nabangga siya ni Su Mo Chen. Ah, nandito pala si Senior Sister. Saglit na natigilan si Jingzi at nakangiting sinabi. Anong Senior Sister? Matapos marinig ito, tinitigan ni Su Mo Chen si Jingzi na hindi nasisiyahan. Hehe. Humajijak lang si Jingzi at sinulyapan ng bumbilya na si Guiji sa tabi niya mula sa gilid ng kanyang mata. Si Guiji ay hindi isang tagalabas. Ano ang hindi niya alam? Ano ang kinakatakutan mo sa harap niya? Agad na sumagot si Guiji, oo, Presidente Jing. Mula noong tayo ay nasa Yongzhou, natuklasan ko ang relasyon mo at ng kanyang kamahalan. Bakit ka pa rin natatakot sa akin? Napangiti si Jingzi at walang sinabi. Sa oras na ito, nakita na ni Su Mo Chen ang nag-aalalang hitsura ni Jingzi. Naisip niya ito at sinabi kay Guiji, Guiji, pumunta ka at pakainin si Heir. Si Heir ang pinalaki ni Su Mo Chen. May aso siya. Upang magalit si Jingzi, sinadya niyang pinangalanan ang aso na, Zir, ngunit kalaunan ay kinumpirma nila ni Jingzi ang kanilang relasyon at pinangalanan itong Heir. Kamahalan, hindi mo ba ito pinakain? Pagkatapos ay bigyan ito ng tubig. Binigyan ko rin ng tubig. Pagkatapos talunin ito, patumbahin ang lahat ng pagkain at inumin, at pakainin itong muli. Kabanata 866, ang disipulo, unang update.
Hindi naman tanga si Guiji, medyo kinakabahan lang siya at mabagal mag-react kaya naman pagkatulala saglit ay naintindihan na niya. Ito ay upang itaboy ang iyong sarili. Nakatingin kay Sumo-chan at pagkatapos kay Jingzi, kinukat ni Guiji ang kanyang mga labi at nag-iisip pa rin, sabihin mo lang kung gusto mong umalis ako. Ngunit sinabi niya, okay, kamahalan, Guiji, tingnan natin kung makakaya ni Heier ang pambubugbog. Pagkasabi nun, nag-walk out si Guiji. Saglit ding natigilan si Sumo-chan, iniisip si Heier. Ang malambot na maliit na katawan na iyon ay hindi napigil ang sabihin sa kanya, Guiji, huwag mo akong saktan ng malakas. Pagkaalis ni Guiji, tumingin si Sumo-chan kay Jingzi, nanlambot ang kanyang mga mata. Bam-ulong, ano ang mali? Ano ang nasa isip mo? Sinasabing ang pag-ibig ay galing sa puso, at tila naaninag ang kanyang ekspresyon sa kanyang mukha. Umiling si Jingzi at nakangiting sinabi, bumalik tayo at mag-usap. Oo, dumating ang dalawa sa Fucking Palace. Isinara ni Sumo-chan ang pinto, itinulak si Jingzi sa bench, pagkatapos ay naglakad sa likuran niya, ipinatong ang mga kamay sa balikat nito, at diniinan siya ng malakas. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, bakit mo pa ginagawa ito? Noong masama ang pakiramdam ko noon, madalas na pinipisil ni Xiangzi ang mga balikat ko ng ganito. Mahusay itong gumana. Maaari mo ring subukan. Mahinang sabi ni Sumo-chan. Sa totoo lang, iniisip ko ang tungkol sa Immortal Transformation Pill. Tumigil ang kamay ni Sumo-chan nang marinig niya ang Immortal Transformation Pill. Sa katunayan, nang marinig niya ang tungkol sa Immortal Pill noong araw na iyon, medyo natarante siya. Pero kahit na ganoon, inisip pa rin niya ang problema mula sa pananaw ng babae ni Jingzi, kaya wala siyang ibinunyag. Sa nakalipas na 2 araw, marami siyang iniisip at sa wakas ay umiwas siya ng tingin, kaya nagtanong siya, ano ang nangyari sa Immortal Pill? Mu-chen, gusto kong bigyan ng Immortal Pill ang kanyang kamahalan, ngunit hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Para kay Sumo-chan, hindi ito kailangang itago ni Jingzi, kaya sinabi niya sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Saglit na nagulat si Sumo-chan, pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Akala mo ba galit ako noong araw na iyon? Nang magsalita si Jingzi tungkol sa elixir, bahagyang nag-iba ang mood ni Sumo-chan. Pakiramdam niya ay napansin ito ni Jingzi, kaya nagpa siya siyang bigyan ng kanyang ama ng elixir. Nagkagulo sa mga bagay-bagay. Kaya't sinabi niya sa malambing na mga mata, sa totoo lang, hindi ako galit, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Marami akong naisip sa nakalipas na 2 araw. Ang aking ama ay kasama ko sa mahabang panahon, ngunit isang araw, ang taong sama-sama sa akin at ang taong nais kong samahan ay ikaw, hindi ang aking ama. Hanggat mayroon tayong ama sa ating buhay, ito ay gugulin ng ating ama sa ating puso, ito ay magiging maayos sa ating buhay kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala tungkol dito para alagaan mo ako. Niyakap ni Sumo-chan si Jingzi mula sa likuran, at pagkatapos ay idiniin ang kanyang mukha sa kanyang likod, na nagpapakita ng lamang. Matapos marinig ang kanyang mga salita, sa totoo lang, mas naantig si Jingzi kaysa nagulat sa unang sandali. Ang pagmamahalan ng pamilya ay tatagal sa buong buhay ng isang tao. Hindi man ito personal na naranasan ni Jingzi, malinaw niyang alam na ang pagmamahalan sa pagitan niya at ng kanyang mga babae ay mauuwi sa pag-ibig sa pamilya, isang uri ng pagmamahal na hindi magbabago dahil sa the feeling of letting go of anything. Kaya kahit na maging sentimental si Sumo-chan tungkol sa elixir, naiintindihan nito ni Jingzi, ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, tila wala nang ibang maisip si Jingzi maliban sa mapakilos. Paglingon, hinawakan ni Jingzi si Sumo-chan sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay buong pagmamahal na hinaplos ang kanyang maliit na ulo. Ngumiti siya at sinabing, Mo-chan, napakabait mo. Isinandal ni Sumo-chan ang kanyang mukha sa malapad at malakas na dibdib ni Jingzi, nakikinig sa kanyang matatag at malakas na tibok ng puso, at mahinang sinabi, iyan ay dahil mas mabait ka sa akin. Hinawakan ni Jingzi ang mukha ni Sumo-chan at sinagot siya ng malalim at mapusok na halik. Ito. Kiss lasted for who knows kung gaano katagal. Naramdaman na lang ni Jingzi na painit ng painit ang halik. Kahit nasa malamig na araw ng taglamig na ito, gusto niyang haburin ang lahat ng kanyang damit. Siyempre, may pakialam siya kay Sumo-chan, kaya hinubad niya ang damit ni Sumo-chan bago pa man siya nag-abala pang haburin ang sarili niyang damit. Siya ay walang alinlangan na isang modelong tao. Kaya ang sumunod, ang humihingal na bibig ni Sumo-chan ay sa wakas ay napalaya at nakahinga siya ng malaki, ngunit pagkatapos ay hindi na magagamit ang kanyang bibig para lamang sa paghinga ginamit niya ang kanyang bibig para magsalita. Dahil bumaba siya ng buo, gumagala sa makinis ngunit hindi patag na taba ni Sumo-chan, na nagdadala sa kanya ng walang katulad na kaligayahan. Gayunpaman, nang gustong masira ng masamang kamay ni Jingzi ang huling manipis na layer ng malaswang pantalon, pinigilan pa rin siya ni Sumo-chan na bumalik sa kanyang katinuan. Pinandilatan niya si Jingzi gamit ang kanyang mapang-akit na mga mata, masamang tao, hindi natin ito magagawa. Habang sinasabi niya iyon, pilit niyang inilayo ang kamay ni Jingzi. Sa totoo lang, nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Jingzi at may ilang hindi natapos na pag-iisip,
ngunit naiintindihan at nerespeto rin niya ang iniisip ni Sumochen, kaya hindi na siya gumamit ng dahas. Gayunpaman, pagkatapos na bawiin ang kanyang kamay, inikot niya ang kanyang mga kamay at kitang-kita ang mga bakas sa kanyang mga daliri. Ang tubig ay basa-basa at tumutulo ng malinaw na tubig. Walang kamalay-malay, inilagay ni Jingzi ang kanyang kamay sa dulo ng kanyang ilong, pagkatapos ay huminga ng malalim, at pagkatapos lamang ng isang singhot, siya ay labis na nalalasing. Si Sumochen ay may panoramic view ng eksenang ito, paanong hindi niya maintindihan ang iniisip ni Jingzi. Agad namang namula ang magandang mukha niya sa kahihiyan. Matapos sumulyap kay Jingzi, bahagya siyang dumura. Humph, bastard ka. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang daliri sa harap ng mga mata ni Sumochen, at pagkatapos ay sinabing hindi nasisiyahan, bakit, basa ba ang aking mga daliri mag-isa? Lalong namula ang mukha ni Sumochen, at inabot niya at kinurot ng gusto ang baywang ni Jingzi, ikaw, basahin mo mismo. 2 beses tumawa si Jingzi at tumigil sa pakikipagtalo. Hinawakan niya si Sumochen at pagkatapos ay sinabi, Mochen, napagpasyahan kong bigyan ng elixir ang kanyang kamahalan. Ang pinaghihirapan ko ngayon ay hindi ang tanong kung ibibigay ito o hindi, ngunit. Kaya Jingzi pagkatapos niyang sabihin ang kanyang iniisip minsan, ibinuka ni Sumochen ang kanyang mga labi at nagsimulang mag-isip. Oo, kung paanong naisip niya kaagad ang kanyang ama nang marinig niya ang tungkol sa Immortal Pill, kapag ininom ni Emperor An ang Immortal Pill, maiisip ba niya ang kanyang 2 anak? Kahit na hindi niya sabihin, walang garantiya na magkakaroon siya ng ganoong pag-iisip, at kung alam ni na Sumoyan at Sumoo ang tungkol sa Immortal Transformation Pill, ano ang iisipin nila? Nagsimulang maunawaan ni Sumochen si Jingzi. Kung hindi, hindi ko ibibigay ang elixir na ito sa aking ama, para walang makakaalam. Pansamantalang tanong ni Sumochen. Hindi. Tumanggi si Jingzi, at nakahinga ng maluwag si Sumochen. Sa katunayan, subconsciously, umaasa pa rin siya na tatanggi si Jingzi. Sunod, narinig kong sinabi ni Jingzi, maganda ang pakikitungo sa akin ng iyong kamahalan, at sa parehong oras, siya ang ama ni Mo Chen. Dapat kong ibigay ang lahat sa iyong kamahalan sa emosyonal at makatwiran. Bukod dito, kung ang iyong kamahalan ay uminom ng Immortal Pill, magagawa niyang manatili sa kapangyarihan. Ito ay hindi lamang mabuti para sa Angguo. Ito ay isang malaking kagalakan para sa mga tao, ngunit bakit hindi para sa amin? Sa tingin mo ba, Mo Chen? Nag-isip sandali si Sumochen at tumango. Chapter 867 Chapter 908 Infertility Exercises, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Hindi mo maaaring sabihin sa aking ama ang tungkol sa elixir, dahil kung alam ito ng aking ama, tiyak na malalaman din ito ng aking mga kapatid. Makinig. Pagkatapos magsalita ni Sumochen, tumango din si Jingzi. Masasabi mong. Kaya ikinwento ni Sumochen ang kanyang iniisip. Lumalabas na sinasabi niya kay Emperor An na ang kanilang Tiandi sect ay may eksklusibong pamamaraan na, kasama ng isang espesyal na gamot, pinapayagan ang mga taong may master status na ubusin ang kanilang sariling panloob na enerhiya. Mga paraan upang mapataas ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ngayong naging master na si Jingzi, maaari niyang pahabain ang buhay ni Emperor An sa pamamagitan ng pag-ubos ng sariling lakas sa loob. Sa ganitong paraan, ang pagtulong kay Andy na pahabain ang kanyang buhay ang tanging magagawa. Kahit na alam ng iba ang tungkol dito, wala silang magagawa tungkol dito. Naisip ito ni Jingzi at naramdaman na ito ay isang solusyon. Masayang-masaya si Sumochen sa pagtanggap ng kanyang positibong sagot, at nagpatuloy, maghintay lamang hanggang sasabihin ko ito kay Itay. Kapag nagtanong si Itay, maaari mong sundin ang aking mga salita. Tumango si Jingzi at nagsabi, kung gayon, huwag magmadaling ibigay sa kamahalan ang elixir. Maaari tayong maghintay hanggang sa maayos ang insidente sa Jingzi. Sumang-ayon din si Sumochen. Sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, at biglang namula ang kanyang mukha. Nang makita ang mahinhin na hitsura ni Sumochen, naging interesado si Jingzi. Anong problema, Mo Chen? Naisip mo na ba kung bakit walang masaya sa pangalawang kapatid na babae? Saglit na natigilan si Jingzi, pagkatapos ay tumango. Talagang pinag-isipan niya ang problemang ito, ngunit nahihiya siyang sabihin kahit kanino ano ang masasabi niya. Kung isa lang ang babae niya, baka hulaan niya na problema ng babae iyon, pero higit pa sa isang babae, at malalaman iyon ng tanga, ibig sabihin ay problema niya iyon. Sa panahong ito, walang mga ospital na nagsuri para sa pagkabaog. Hindi niya alam kung paano lulutasin ang ganitong klaseng problema, kaya itago na lang niya ito sa kanyang puso. Mula noong unang pagkakataon kay Wang Yingqiu, nakipagtalik siya sa 5 iba pang babae, ngunit wala sa 6 sa kanila ang buntis, na naging dahilan ng kanyang pagkairitado. Sa oras na ito, narinig kong sinabi ni Sumochen, sa totoo lang, ito ang dahilan ng pamamaraan ng paglilinang ng ating Tiandi sect. May binanggit sa akin si Master sa simula. Nang marinig ito, hindi nagkaimik si Jingzi, maaaring ang kanilang Tiandi sects does the practice mean infertility. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso, oo naman, ito pa rin ang kanyang problema. Gayunpaman, ngayong nakalusot ka na sa kaharian ng Grandmaster, hindi naiiral ang sitwasyong ito.
Kaya, kailangan mong mag-ingat sa hinaharap. Saglit na natigilan si Jingzi. At pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Sa ganitong paraan, maaari akong magkaroon ng mga anak sa hinaharap. Tumango si Sumochen, ngunit nagpout, huwag kang maging masaya ng maaga, hindi laging posible. Walang pakialam si Jingzi, tutal, normal lang naman. Ang mga tao ay hindi palaging perpekto. Nang makitang medyo hindi nasisiyahan si Sumochen, naunawaan niya kaagad, ano, gusto rin ni Mo Chen na magkaroon ng anak sa akin. Sumochen pouted, kahit na gusto ko, kailangan kong maghintay. Kailangan mo lang akong pakasalan. Natatakot ako na pagdating ng panahon, hindi natin alam kung saan ang ating mga anak. Kaya natin ngayon. Hindi. Iginiit pa rin ni Sumochen, kailangan nating maghintay. Kailangan mong pakasalan ng matchmaker. Kung hindi, huwag mo nang isipin iyon. Bakit hindi ko ay propose ang kasal sa kamahalan ngayon? Lumiwanag ang mga mata ni Sumochen, pagkatapos ay nagdilim, at umiling siya at sinabing, napakabisi mo, bakit hindi mo gawin? Pumunta ka at magbukas ng sangay ng pahayagan, at dahil hindi pa maayos ang mga pangyayari sa Jinxie, natatakot ako na baka wala sa mood ang aking ama. Maaari ka lamang mag-propose ng kasal kapag naayos na ang mga bagay na ito. Maaari bang maghintay si Mo Chen? Kailangan mong maghintay kung kaya mo. Kung hindi, kailangan mong maghintay. Ibinuka ni Sumochen ang kanyang mga kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, huli na ako para magsimula pa rin, kaya huli na para sa bata. Ang susunod na araw ay ang malaking araw. 30 taong gulang na ito. Hindi mahalaga ang sinaunang o modernong, kahit anong panahon, ang Spring Festival ay ang pinakamahalagang pagdiriwang ng taon. Sa bisperas ng bagong taon, sa wakas ay makakasama na ang pamilya para magkaroon ng reunion dinner, na siyang pinakamasaya at pinakakasasyang bagay. Ngayon ay isang espesyal na araw. Ang mga tindahan at stall na nagbebenta ng mga paninda ng bagong taon sa mga lansangan sa lungsod ay bukas lamang ng kalahating araw. Tanghali pa lang, uuwi na ang lahat para maghanda ng masaganang hapunan sa bisperas ng bagong taon. Dahil hindi pa siya nag-aasawa, wala pang Jing's Mansion. Sa araw na ito, pinili ni Jingzi na dalhin sina Hanhan at Zhou Xining sa mansyon ng punong ministro upang ipagdiwang ang bagong taon, na isang masiglang okasyon. Para sa mga makulat na bata, ngayon ang pinakamasayang araw. Hanggat hindi sila masyadong mababaliw at pinipili ng mga magulang na pumikit, maaari silang maglaro hanggat gusto nila. Pagsapit ng gabi, isang grupo ng mga bata ang nagsindi ng apoy sa kalye. Ang mga malikot na bata ay patuloy na naghahadjust ng mga kawayan sa apoy, nakikinig sa kaluskos ng mga kawayan na sumasabog, at nakikipagkompetensya sa isa't isa upang makita kung sino ang maaaring maghagis ng mga kawayan ng mas malakas. Ito ang pinaka-tradisyonal na paputok, at nilalaro din ng karamihan ng mga bata mula sa mahihirap na pamilya. Kung tungkol sa magagandang paputok at paputok, masyadong mahal para sa kanila. Nakikita lamang nila ang puting liwanag na ibinubuga mula sa mga bakuran ng ibang pamilya na sumasabog sa kalangitan. Bawat tunog ay maaaring maging sanhi ng isang pagsabog ng mga hiyawan mula sa mga malikot na bata. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Jingzi nang makita niyang bumili rin si Zhu Tanguen ng maraming paputok at itinatakda ito kasama si Hanhan. Karaniwan, si Jingzi ay nakakita ng lahat ng uri ng malakihang pagpapakita ng mga paputok sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga paputok dito ay hindi dapat maging interesado sa kanya, ngunit nakikita silang nagsasaya, hindi niya naiwasang pumunta. Dahil ang mga katulong din ito ay ang Spring Festival, at ang pamilya Zhu ay pinauwi ang karamihan sa kanilang mga tagapaglingkod upang ipagdiwang ang pagdiriwang. Sa napakaraming katulong na nawawala, ang hapunan sa bisperas ng bagong taon para sa gayong malaking pamilya ay medyo mahirap para sa natitirang chef. Mahirap na. Sa makatuwid, kahit na hindi marunong magluto si Zhou Xining, dinala niya si Guiji sa kusina para tulungan ang natitirang chef. Natural, hindi magiging idol si Jingzi. Lumipat siya ng maliit na bangko at umupo sa sulok para hawakan ang sariwang isda na binili niya kaninang umaga. Paano magiging napakagandang araw kung walang matamis at maasim na isda? Pamilyar si Jingzi kung paano gumawa ng matamis at maasim na isda. Kung tutuusin, gustong-gusto niya ang pagkain ito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi pa niya ito nakakain mula nang dumating siya sa mundong ito. Sa pagkakataong ito ay isang maliit na pagsubok. Hindi alam ni Zhou Xining na marunong magluto si Jingzi. Natural, ang iniisip niya ay gusto ni Jingzi na magpakitang gilas at interesado lang sa pagluluto, ngunit hindi niya ito sineryoso. Ngunit nang makita niyang magaling na humawak ng isda si Jingzi, pagkatapos ay lagyan ng kutsilyo ang isda at budburan ito ng mga pampalasa, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay nakita niya si Jingzi na nagprito muna ng isda at pinirito ito sa maikling panahon. Lumitaw ang isang carp na may gininto ang kulay at pauti na ulo at buntot. Akala niya ito na ang katapusan, ngunit hindi niya alam na ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ay pinainit ni Jingzi ang mantika sa kaldero at nagluto ng kaldero ng matamis at maasim na sabaw. Nang ibuhos ang sopa sa isda, isang malakas na bango ang lumabas. Zir, marunong ka bang magluto?
Mahuhulaan ni Zhou Xining ang husay ni Jingzi sa pagluluto sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa operasyon ni Jingzi at pag-amoy ng isda nang hindi ito natitikman. Chapter 868, dapat maging mahinahon ang puso, at dapat maging mahinahon ang lahat. First update, please vote for me. Siyempre, susubukan ng pangalawang kapatid na babae ang aking craftsmanship mamaya. Ang hapunan sa bisperas ng bagong taon ay natapos sa isang masaya at mapayapang kapaligiran, lahat ay kumain, nagkaroon kami ng isang mahusay na oras. Siyempre, ang pinakasikat sa mesa ay ang matamis at maasim na isda na niluto ni Jingzi. Pagkatapos ng hapunan, pinanood ng lahat sina Jingzi, Zhu Tangwen at Han Han na nagpaputok sa bakuran. Nang ang mga paputok ay namumulaklak sa kalangitan sa gabi, ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo, marahil ay bumati para sa bagong taon. Maraming mga patakaran sa bisperas ng bagong taon. Pagkatapos ng shoe hour sa gabi, kakaunti na ang mga naglalakad sa kalye, dahil ang mga taong nagbibigay pugay ay lalabas upang anyayahan ang Diyos ng kayamanan sa gabi. Kung may nakabangga ka, malas ka sa bagong taon. Sa makatuwid, ang mga taong lumalabas upang salubungin ang Diyos ng kayamanan sa gabi ay napakabawal. Karaniwan nilang pinipiling lumabas pagkatapos ng sushi. Kahit may makasalubong silang mga tao sa kalsada, bawal silang magsalita. Para sa kadahilanang ito, sina Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyu ay hindi lumabas upang makita muli si Jingzi sa gabi. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay. Naniniwala rin ako dito, kaya gusto kong manatili kay Jingzi ngayong gabi. Ngunit siya ay tinanggihan ni Jingzi. Okay lang kumain dito sa gabi, pero nakakahiya kung manatili ulit dito. Sa makatuwid, bago ang shoe hour, inilabas ni Jingzi si Zhou Xining sa mansyon ng punong ministro, habang si Han Han ay natural na naiwan. Sa taong ito, si Jingzi ay pumaibabaw kay Zhou Xining. Isinasaalang-alang na walang Zhang Xiaoyu na makakabahagi sa pasanin, sa taong ito, ang pagtawid ni Jingzi ay partikular na banayad at pangmatagalan. Nang dumating ang tunog ng mga kampana sa madilim na gabi, nagpakawala rin si Zhou Xining ng mahinang hilanghing na parang umiiyak at tumatawa, at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Jingzi. Ang kasaysayan ay naging isang bagong pahina. Para kay Jingzi, ito ang unang bisperas ng bagong taon na walang Spring Festival gala. Lumipas na ng ganito. Kalahating taon na ang lumipas bago niya ito nalaman, at ang kanyang buhay ay pumasok sa isang bagong kabanata. Ang susunod na araw ay ang unang araw ng Lunar New Year, at gaya ng nakagawian, lahat ay naglalakad sa mga lansangan at bumisita sa mga tahanan upang magbigay ng pagbati sa bagong taon. Sina Jingzi at Zhou Xining, na bagong bihis din, ay lumabas ng bahay ng madaling araw at pumunta sa Prime Minister's Mansion para magbigay ng pagbati sa bagong taon. Dahil napakatalino ni Jingzi sa Jingzhou City, maraming tao ang gustong pumunta at bisitahin siya. Gayunpaman, matagal nang nilock ni Jingzi ang pinto, kaya't muling pumunta ang lahat sa mansyon ng punong ministro. Nang makita ang walang katapusang daloy ng mga taong nagbabayad ng mga pagbati ng bagong taon sa taong ito, ang ngiti sa mukha ni Zutong ay hindi maalis sa mahabang panahon. Sa oras na ito, lumabas na si Jingzi sa mansyon ng punong ministro kasama si Zhou Xining. Maraming tao ang bibisita sa kanya, kabilang ang East Palace, ang Duke Protector's Mansion at ang Zhang family. Ang iba ay tulad ng Grand Master's Mansion at ng Duke Wei's Mansion. Nakapasa din siya. Bagamat wala siyang malapit na relasyon kay Prinsipe Xiang, sa oras na ito, pumunta pa rin siya roon bilang paggalang. Ang magalang na si Jingzi ay natural na hindi makakalimutan si Bai Qingyuan. Kung tutusin, bagong taon na at dapat may bagong atmosphere. Kaya pagkatapos ng tanghalian at isang pagtatanghal kasama si Zhang Xiaoyu tungkol sa kung paano nila ipinagdiwang ni Zhou Xining ang bisperas ng bagong taon kagabi, lumabas si Jingzi ng bahay at nagmamadaling pumunta sa Teifu Mansion. Tungkol kay Jingzi, pamilyar dito ang mga katulong ng mansyon ng Teifu. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao na paulit-ulit na pinagalitan ang kanilang Panginoon at ginawang sumpa ang kanilang Panginoon araw-araw. Gayunpaman, ang katayuan ni Jingzi ay tumataas at tumataas ngayon. Ang mga lingkod na ito ay maaari lamang tumingin sa kanya. Wala akong ibang ideya. Bagamat hindi maganda ang takbo ni Bai Qingyuan sa korte kamakailan, nandoon pa rin ang kanyang prestihiyo, kaya hindi mabilang ang mga taong dumarating upang magbigay ng pagbati sa bagong taon sa buong umaga, at sa kanyang edad at seniority, natural na hindi niya kailangang bumisita sa iba. Pagkatapos ng abalang umaga, medyo napagod si Bai Qingyuan pagkatapos kumain. Nakahiga siya sa upuan ng Grand Master sa bulwagan, uminom ng isang tasa ng tsaa, at nasiyahan sa katahimikan ng hapon ng taglamig. Sa oras na ito, nakita ko ang katulong na tumatakbong parang baliw. Si Bai Qingyuan ay nakahiga pa rin doon, ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dati. Di ba sinabi ko na sayo ng maraming beses? Huwag kang magpanik kapag may nangyari. Sa nakalipas na mga taon, dahil sa paghina ni Haring Xiang na kanyang tinulungan, naramdaman ni Bai Qingyuan na ang kanyang boses sa korte ay lumiliit at lumiliit. Sa makatuwid, kapag siya ay umuwi, madalas niyang natutugunan ng isang tiyak na pagnanasa sa kanyang puso sa pamamagitan ng pangangaral sa kanyang mga lingkod. Sa oras na ito, nagsimula siyang mang-aral muli. Matanda, guro, pagkatapos.
Kahit na narinig na ni Bai Qingyuan ang, huwag magpanik kapag may nangyari, hindi pa rin natahimik ang katulong sa sandaling iyon at paputol-putol na nagsalita. Umiling si Bai Qingyuan nang makita niya ito. Huwag ka nang magsalita pa. Huminga. Oo, huminga ka ulit. Oo, halika ulit. Matapos ulitin ito ng ilang beses, sa wakas ay kumalma ang ekspresyon ng alipin. Tiningnan ni Bai Qingyuan ang eksenang ito nang may pakiramdam ng tagumpay. Haha, kung kalmado ang pag-iisip, magiging kalmado ang lahat. Kung hindi, bakit kita hilingin na magnilay? Iyan ang katotohanan. Hinaplos ni Bai Qingyuan ang kanyang kulay abong balbas, nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Ang pakiramdam ng pagmamataas na ito ay napakatagal na hinihintay, at komportable siya sa lahat. Pagkatapos ay sinabi niya, okay, sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Nakaramdam ng kaunting hiya ang katulong. Ang master ay karapat-dapat na maging isang master. Tila siya ay walang ingat. Sa oras na ito, huminahon siya, itinuro ang labas at sinabi, Guro, narito siya upang magbigay ng pagbati sa bagong taon. WHO. Hindi kaagad nakareact si Bai Qingyuan, ngunit mabilis siyang sumimangot, sino ang bulag? Darating ba ito sa oras na ito? Si President Jing ng The News Agency. Wow! Tumayo si Bai Qingyuan sa isang iglap. Dahil sa sobrang bilis niyang tumayo, muntik na niyang ibaba ang upuan ng Grandmaster. Hi. Bakit siya nandito? Huwag mo siyang papasukin. Sabihin mo lang na masama ang pakiramdam ko. Halos sumigaw si Bai Qingyuan. Wala na siyang kalmado ngayon, at medyo namutla ang kanyang mukha. Ibinuka ng alipin ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay walang lumabas na salita. Nangako ka bang hindi magpapanik kapag may nangyari? Paano kung sabihin mong dapat maging mahinahon ang iyong isip at magiging kalmado ang lahat? Oo naman, lahat sila ay kasinungalingan. Ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi ka lumabas at pigilan siya ng mabilis? Huwag mo siyang papasukin. Nabigla pa rin si Bai Qingyuan. Nang bigla niyang makita ang katulong na nakatayo pa rin sa malapit, bigla itong nagalit. Oo, Master. Hindi na kailangan. Katatapos lang magsalita ng katulong nang dumating ang boses ni Jingzi mula sa labas ng pinto. Nadapa si Bai Qingyuan at halos bumagsak sa lupa. Ikaw, sino ang nagpapasok sa iyo? Mr. Bai, kasalanan mo ta. This year is the first day of the Lunar New Year. As a junior and subordinate, I should come to pay New Year's greetings, right? Bukas ang pinto ng bahay, di ba para lang sa pagtanggap ng mga bisita? Sinumpa ni Bai Qingyuan ang katulong sa kanyang puso, at pagkatapos ay malamig na sinabi, tinatanggap ko ang mga bisita ka ba? Mr. Bai, although nasa court tayo, doon ay paminsan-minsang pag-aaway dahil sa pagkakaiba sa politika, ngunit hindi mo masasabi sa akin iyon, di ba? Hindi nagsalita si Bai Qingyuan, ngunit naisip ng katabi niyang katulong, nag-aaway ba kayo paminsan-minsan? Basta magkita kayo, siguradong mag-iingay kayo. Ang dalas na ito ay mas mataas kaysa sa dalas ng paggising ng master sa gabi. At saka, huwag mong patulan ang nakangiting tao. Dahil pumunta ako dito para magbigay ng pagbati sa bagong taon, kung isasara muli ni Mr. Bai ang pinto o itataboy ako, at ipaalam sa mga tagalabas, hindi ba ibig sabihin na si Mr. Bai ay masyadong maliit ang pag-iisip at hindi kayang tiisin ang iba? Masayang sabi ni Jingzi, habang si Bai Qingyuan ay halos sumabog sa galit. Kabanata 869 na Kabanata 880 Kaligayahan sa pagtanda, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Huminahon si Bai Qingyuan at naramdaman na ito ang kanyang home court, at ang ipinakita niya ay talagang medyo hindi naaangkop. Lalo na sa harap ng sarili niyang mga katulong, sobrang nakakahiya. Tumingin siya sa madilim na kalangitan sa labas ng bintana at sinabi sa malamig na boses, narito ka ba talaga para batiin ako ng bagong taon? Hindi yan umutot. Nakatingin sa nanlalaking mata ni Bai Qingyuan, agad na binago ni Jingzi ang kanyang mga salita at sinabing, kakakain ko lang hindi ba nagbihis ka lang at pumunta dito pagkatapos ng tanghalian. Ngumisi si Bai Qingyuan, ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nagbayad ako ng mga pagbati sa bagong taon sa oras na ito. Hindi ba't medyo huli na? Para sa kaugalian ni Ang Guo. Lahat sila ay puro sa umaga, at hindi nararapat na magbayad ng pagbati sa bagong taon sa hapon, na magiging malas. Sa makatuwid, maliban sa ilang partikular na malalapit na kaibigan, kakaunti ang pinipiling magbayad ng mga pagbati ng bagong taon sa hapon. Malinaw, ang relasyon ni Jingzi at Bai Qingyuan ay hindi sapat para maging kwalipikado siyang pumunta para magbigay ng pagbati sa bagong taon sa hapon, kaya tinanong niya ito. Hindi nagpanik si Jingzi, tumingin sa labas ng pinto, at nakangiting sinabi, medyo gabi na ngayon, ha? Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo kay Bai Qingyuan at sinabing, dahil hindi ko hilingin kay Taifo Bai ang isang masayang buhay sa kanyang mga unang taon, kung gayon hilingin ko ang kaligayahan ni Taifo Bai sa kanyang huling mga taon. Fair na. Kaligayahan sa pagtanda. Ang mga katulong na nasa tabi niya ay nagulat lahat nang marinig nila ito, hindi banggitin ang taong sangkot, si Bai Qingyuan, na agad na namutla at tinakpan ang kanyang dibdib. Nako, Mr. Bai, huwag kang masyadong magagalaw.
Kung ganun, nandito lang ako para batiin ka ng maligayang pagtanda. Tingnan mo kung gaano ka ka-excited, hindi ka naman ganoon ka-excite. Huwag kang matigilan, hindi mo nakita ba'y nangangati ba ang mga kamay at paa mo sa excitement? Oo, tulungan mo si Taefubay na mahigas sa kama. Huwag maging idle, magbuhos ng mainit na tubig para sa Taefubay. Napakasigla ni Taefubay. Mukhang magiging masaya siya sa kanyang pagtanda. Pinapanood ang isang grupo ng mga katulong na binuhat si Bai Qingyuan pababa. Si Jingzi ay lumabas ng bahay ni Bai nang may kasiyahan. Sa sumunod na mga araw, bumili si Jingzi ng mga regalo at isinama niya si Zhou Xining. Pagkarating sa pamilya Zhang, pagkatapos ng masarap na pagkain at alak, isinama niya si Zhang Xiaoyu pauwi nang siya ay umalis, at pagkatapos ay pumunta upang bisitahin ang Duke Protector's Mansion. Sa nakalipas na mga araw, sinamahan ni Jingzi ang kanyang 4 na babae sa Jingzhou sa araw, at sinamahan siya nina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu sa gabi. Masasabing tinatamasa niya ang kaligayahan ng isang relasyon sa pamilya. Ang mga magagandang panahon ay laging panandalian, at bago mo malaman, ika-7 araw na ng buwan ng lunar, at opisyal na nagsimulang magtrabaho ang opisina ng pahayagan. Ang pangunahing trabaho sa unang araw ay mag-recruit ng mga bagong tao, at ang mga kandidato ay natural na pinili mula sa ika-6 na baitang Bohol Bachelor's Degree. Dahil si Jingzi ay isa ng opisyal na pangalawang ranggo, ang mga opisyal na posisyon ng Editor-in-Chief at mga Department Head ng pahayagan ay napabuti rin ng naaayon. Na-promote sila mula sa nakaraang ika-6 na ranggo hanggang sa ika-5 ranggo at mula sa ika-5 ranggo. Ito ay isang bagay na hindi nang ahas na isipin ni Chen Jianan at ng iba pa noon. Kasabay ng balita na ang opisina ng pahayagan ay nagdaos ng isang piging sa pagdiriwang at nagbigay ng mga bonus sa pagtatapos ng taon bago ang taon, ang The Newspaper Office ay naging pinakasikat na unit sa Angwo. Kaya naman, sa sandaling lumabas ang balita sa recruitment, ang mga bachelor sa Bohol ay nag-aagawan na makapasok sa opisina ng pahayagan, at higit pa ang ilan ay dumaan pa sa likod ng pinto, bumuo ng mga relasyon, at nagbibigay ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, napakahusay na ni Chen Jianan sa paghawak ng ganitong uri ng bagay, at maaari siyang kumuha ng sapat na mga tao para sa pahayagan sa isang araw. Kinabukasan, ang ika-8 araw ng lunar month. Maagang umaga, pumasok si Jingzi sa palasyo at pumunta sa korte. Sa kasamaang palad, wala si Bai Qingyuan dito. Matagal daw siyang sick leave. At nabalitaan din ng mga ministro sa korte na pumunta si Jingzi para magbigay pugay kay Bai Qingyuan sa unang araw ng bagong taon, na naging dahilan ng pagkahimatay ni Bai Qingyuan. Na nagpapabuntong hininga. Isang bagay lang na patumbahin ang mga tao sa korte, ngunit hindi big deal kung hahabulin mo sila sa bahay ng iba at patumbahin sila. Sa simula ng korte, nagtanong si Emperor An tungkol sa pangangalap ng pahayagan. Kung tutusin, may kinalaman ito sa kung kailan lalabas si Jingzi para magbukas ng branch. Ikinwento ni Jingzi ang tungkol sa recruitment, at pagkatapos ay iniulat ang promosyon ng Editor-in-Chief ni Chen Jianan at mga pinuno ng iba't ibang departamento ng pahayagan sa mga opisyal na posisyon, at nakuha ang pag-aproba ni Emperor An. Nakaisip na ba si Pangulong Jing ng isang tiyak na petsa para sa pagbubukas ng mga branch sa iba't ibang lugar? Tanong ni Andy. Kamahalan, bukas. Nag-isip sandali si Jingzi at sumagot. Bukas. Hindi lamang si Emperor An, kundi pati na rin ang ibang mga ministro ay nagulat. Sinasabi na ang unang buwan ng buwan ay puno ng mga taon, at ngayon ay hindi pa ito lumipas ang ika-15 araw ng unang buwan ng buwan. Walang inaasahang aalis sa oras na ito. Hindi ba medyo maaga pa? Tanong ni Andy. Medyo maaga pa, pero mas maagang darating ang mga magagandang bagay kaysa sa huli. Kung tutusin, napakaraming lugar na pupuntahan, kaya mas mabuting pumunta ng maaga kaysa malate. At kapag mas maaga nating binuksan ang mga branch, mas maaga nating mabubuksan ang embahada ng Yayao Kingdom, at mas mabuti. Isulong ang pakikipagtulungan sa Yayao Kingdom sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi ni Jingzi. Si Pangulong Jing ay nagmamalasakit sa bansa at sa mga tao ng Angwo. Talagang naantig ako. Si Pangulong Jing ay talagang isang huwaran para sa amin. Isang huwaran para sa atin. Sa mga salita ni Emperor An sa simula, ang ibang mga ministro ay kusang loob din matapos siyang purihin, kumaway si Jingzi at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Si Jingzi ay hindi ganoon kagaling at hindi makasarili. Natural sa mga babae niya ang dahilan kung bakit siya nagmamadali sa iba't ibang lugar. Sa oras na siya ay naninirahan sa Jingzhou, si Jingzi ay gumugol araw-araw kasama ang 4 na babae sa Jingzhou, gumugol ng oras sa kanila sa araw at sa gabi, para lamang sa araw na ito. Kung lalabas siya ng mas maaga, ang ibang mga babae ay maaaring pumunta sa Jingzhou ng mas maaga, at ang pakikipagtulungan sa Yayao Kingdom ay maaaring maging matatag ng mas maaga, upang si Merong Shi ay maaaring magbigay ng mas mabilis na trono pagkatapos bumalik sa Yayao Kingdom. Bukod dito, halos isang buwan na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa Jingzhou. Gusto na ni Jingzi si Mu Qinren at ang iba pa. Lalabas daw siya para magbukas ng branch, pero sa totoo lang lalabas siya para makipagkita sa mga babae niya at dadalhin silang lahat sa Jingzhou. Ayon sa ideya ni Jingzi, 3 lang ang lungsod na gusto niyang bisitahin, ang Jiangling, Kunlun County at Roshao.
Dahil nandoon ang ikatlong kapatid na babae na si Qingqiu, ang ikaapat na kapatid na babae na sina Pei Yangxi, Mu Qingren at Wang Yingqiu, at ang tatlong lungsod na ito ay kung saan matatagpuan din ang tatlong malalaking sekta, kailangan niyang magbukas ng mga sangay ng personal, habang ang kanyang mga disipulo ay nakapunta na sa ibang maliliit na lugar. Tumayo siya sa harap ng pag-atake, at nang dalhin niya si Chen Jianan at ang iba pa upang magbukas ng mga sanga sa tatlong lugar na ito, maaari niyang hayaan silang lumabas upang sumama sa kanyang mga disipulo. Sa oras na ito, nagtanong si Emperor An, President Jing, kung mayroon kang anumang mga kinakailangan para sa paglabas sa oras na ito, maaari mong sabihin sa akin. Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabi, kamahalan, dahil ito ang unang pagkakataon para sa maraming mga ministro ng lungsod na pumunta doon, pagdating ng oras kung gusto mong gumamit ng lokal na bahay, maaari mo ring gamitin ang mga lokal na opisyal, dahil natatakot kang may makakita na ako ay bata pa, hindi makikipagtulungan sa iyo, o sadyang magdudulot ng gulo. Itinaas ni Emperor An ang kanyang ulo at sinulyapan si Jingzi, iniisip na pareho kang may gintong medalya at isang emperador. Espada, at sa iyong init ng ulo, sino pa ang makakapigil sa iyo? Ngunit ngayong nagsalita na si Jingzi, hindi niya ito sasampalin sa publiko at iwinagayway ang kanyang kamay para ipahiwatig na magpatuloy siya. Kaya't gusto kong humingi ng kautusan mula sa kamahalan. Kung sino man ang maglakas loob na pigilan ako ay maaring patayin muna at pagkatapos ay isusumbong. Ang lalaking ito, hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Gayunpaman, sa kanyang estilo, ang taong gusto niyang patayin ay malamang na hindi isang mabuting tao. Sa pag-iisip sa sinabi ni Su Mochen kahapon, agad na tumanggo si Andy at sumang-ayon. Chapter 870, Death-Free Gold Medal, unang update, mangyaring mag-subscribe. Pagkatapos ng korte sa umaga, si Jingzi ay natural na iniwan ni Emperor An. Ang ibang mga ministro ay hindi nagulat, ngunit ang inggit sa kanyang mga mata ay kailangang-kailangan. Ang mga taong tulad ni Jingzi na natatanging pinapaboran ng banal na espiritu ay napakabihirang. Hindi, siya lang dapat simula ng itatag ang bansa. Ang gayong batang opisyal ng pangalawang ranggo ay mayroon ng malaking kapangyarihan. Ngayon ay binigyan siya ni Emperor An ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan nang hindi man lang ito iniisip. May isip na in the near future, may malas na naman. Tumanggo rin sina Prince Sumoyan at Prinsipe Siang Sumowo kay Jingzi nang umalis sila. Gayunpaman, pagkatapos nilang lumingon, ang mga emosyon sa kanilang mga mukha ay naging pabago-bago. Pagkaalis ng lahat ng mga ministro, tinawag si Jingzi sa bulwagan ng pagpupulong. Sinabi sa akin ni Mo Chen. Diretso ang sinabi ni Andy, lubos akong nalulugod na mayroon kang ganoong ideya. Ngunit sinabi ni Mo Chen na ang paggawa nito ay nangangailangan ng panloob na enerhiya bilang gabay, at kakainin nito ang maraming panloob na enerhiya. Saglit na natigilan si Jingzi, pagkatapos ay tumanggo kaagad. Dahil nag-aalala si Jingzi sa pagbibigay ng elixir kay Emperor An, magkakaroon din ng mga ideya ang prinsipe o haring Siang, o gusto rin ni Emperor An na ibigay sa kanila ang elixir. Ngayon ay sinabi ni Su Mochen kay Emperor An na matutulungan siya ni Jingzi na pahabain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-ubos ng kanyang sariling lakas sa loob, kaya't maaari lamang siyang tulungan ni Jingzi ng mag-isa, kahit na ang iba ay may ibang mga ideya. Kailangan kong sabihin na may magandang ideya si Su Mochen. Nang marinig ang sinabi ni Jingzi, ngumiti si Emperor An at umiling, bagamat gusto ko ring mabuhay magpakailanman at maupo sa ganitong posisyon sa lahat ng oras, nakikita ko rin kung paano nabuo ang kalidad ng edukasyon na iyong binanggit at kung paano uunlad si Anguo sa mahabang panahon. Gayunpaman, hindi ako magiging makasarili. Hindi makatarungan para sa iyo na isakripisyo ang iyong panloob na lakas. Ang iyong kamahalan ay matalino. Mabilis kang nambobola ni Jingzi. Ang sino mang naniniwala sa sinabi ni Andy ay tanga, kaya natural na hindi magiging tanga si Jingzi para seryosohin ito. Kung talagang may ganitong ideya si Andy, hindi na kailangang sabihin sa kanya, at maaari na lang niyang tanggihan ito pagdating ng panahon. Sa makatuwid, ang mga salita ni Andy ay malamang napalabas lamang, at kung siya ay seryoso, siya ay matatalo. Kaya't ang sumunod na sinabi ni Jingzi, ngunit huwag kang mag-alala, kamahalan. Bagamat ito ay kumonsumo ng ilang panloob na enerhiya, ito ay walang halaga kumpara sa pagpapahintulot sa mga tao ng Anguo na laging magkaroon ng isang matalinong hari. Hindi halata ang pambabula ni Jingzi. Habang tinatapik, ang ekspresyon ni Andy ay nagtaksil sa kanyang panloob na damdamin, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas. Sa oras na ito, sinabi ni Jingzi sa malalim na boses, nagsasanay ako ng martial arts para pahusayin ang aking panloob na lakas para lamang sa proteksyon sa sarili. Bagamat ang pagkawala ng panloob na lakas ay sumasalungat sa aking orihinal na intensyon na magsanay ng martial arts, naniniwala ako na pakikitunguhan ako ng iyong kamahalan. Hanggat ang iyong kamahalan ay nasa pwesto, gagawin ko ang aking makakaya. Talagang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan. Gayunpaman, kailangan nating maghintay hanggang sa malutas ang insidente sa Jingxi, at walang dapat ipag-alala sa Anguo. Sa oras na iyon, maaari naming pahabain ang iyong buhay. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng iyong kamahalan. Huwag mag-alala, mas mabuting maghintay hanggang sa malutas ang usapin ng Jingxi.
Pagkatapos ng lahat, maaaring may digmaan pa rin, at ang iyong panloob na lakas ay natural na hindi masisira. Tumango si Emperor An bilang pagsang-ayon, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso sa parehong oras. Nang sabihin ni Su Mochen kay Emperor An ang tungkol dito kahapon, talagang nasasabik siya. Bilang isang emperador, sino ba ang ayaw mabuhay ng mas matagal at maging immortal? Sa partikular, pagkatapos lumitaw si Jingzi, ang Angwo ay naging mas mahusay at mas mahusay. Mayroon ding mga sangay ng pahayagan, Yayao State Embassy, at dekalidad na edukasyon na mukhang kapanapanabik. Kung tutusin, marami pang gustong gawin si Andy. Emperor Nayan, sana ay magkatotoo ang mga bagay na ito. Ngunit batid din niyang hindi maaaring labagin ang tadhana, kaya't nais niyang lutisin ang panloob at panlabas na gulo habang malakas pa ang kanyang katawan, upang may suko niya ang trono ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, nang marinig niya na matutulungan siya ni Jingzi na pahabain ang kanyang buhay o maging immortal, napailing si Emperor An. At ang ilan sa kanyang mga plano ay nagbago na rin. Kahit papaano ay isasantabi niya ang usapin ng paghalili sa trono. Ang isang emperador na ayaw maging isang emperador ay tiyak na hindi isang mabuting emperador. Bilang isang emperador, matapos malaman na maaaring pahabain ang kanyang buhay, tiyak na hindi na siya susuko. Kaya't sinabi niya, sa kasong ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagbubukas ng isang sangay ng pahayagan. Maaari ka ring manatili sa Jingzhou City at magpahinga ng mabuti, para kapag nakipag-usap ka sa mga gawain sa Jingxi, ang iyong katawan ay magiging mas maluwag. Emperor Ans, habang nabubuhay ka ng mas matagal, hindi mo kailangang mabalisa sa lahat ng bagay, kaya ginawa ko ang mungkahi na ito. Kung talagang lalabas si Jingzi para sa bansa, o mga tao, tiyak na tatanggapin niya ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay lumabas siya dahil halatang, lasing, hindi interesadong uminom, kaya agad siyang tumanggi. Pagkatapos ay tumingin siya ng seryoso at matuwid na sinabi, kamahalan, kaya kung maghintay, ngunit ang katatagan ng bansa ay hindi makapaghintay. Ang mga karaniwang tao ay hindi makapaghintay, pati na rin ang mga bata na sabik na mag-aral at marunong bumasa at sumulat. Kapag naiisip ko ito, hindi ako makatulog o makakain ng maayos. Kaya't hindi na ako makapaghintay pa. Nakikinig sa madamdaming salita ni Jingzi at iniisip na handa niyang isakripisyo ang kanyang panloob na lakas upang tulungan ang kanyang sarili na mabuhay ng mas matagal, naantig si Andy. Tinapik niya si Jingzi sa balikat at may damdaming nagsabi, kung lahat ng opisyal ay katulad mo hindi, kahit kalahating kasing galing mo, bakit mag-aalala si Anguo sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa at ng mga tao? Pagkatapos mag-isip, naglakad siya papunta sa likod ng meeting hall. Lumabas si Emperor Hoyan na may hawak na gintong kahon. Kung tinatrato mo ako bilang isang pambansang iskolar, ituturing kita bilang isang pambansang iskolar. Habang sinasabi niya yun, binuksan ni Emperor An ang gininto ang kahon at naglabas ng isang ginto ngunit halatang lumang token. Bagamat tinitingnan lamang niya ito mula sa malayo, natuklasan pa rin ni Jingzi ang Kat-Anji tanging pagkakagawa ng token na ito. Ito ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga token na nakita niya, at ito ay hindi parisukat tulad ng iba pang mga token, ngunit may isang medyo hugis-itlog na hugis. Sa panahong ito, tiyak na mas mahirap gawin ang mga oval na token kaysa mga square token. Kasama ang napakagandang pagkakagawa at ang nagbabantang pattern ng dragon sa token, sapat na upang ipakita ang kahalagahan ng token na ito. Kamahalan, ito ay curious na sabi ni Jingzi. Ito ang gintong medalya para sa kaligtasan sa kamatayan. Ang gintong medalya para sa kaligtasan sa kamatayan. Gaano man kamangmang si Jingzi, narinig niya ito. Sinasabi na ang token na ito ay ginawa ng mga bihasang manggagawa na ipinadala ng founding emperor ng Angwo upang ibigay sa mga taong gumawa ng mga espesyal na kontribusyon sa Angwo. Ang taong nakakakuha ng token na ito ay maaaring dumaan sa token na ito kahit na magbago ang trono o kahit na siya ay nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Na-save ang block token mula sa tiyak na kamatayan. Sa makatuwid, ang token na ito ay tinatawag na Gold Medal for Immunity from Death. Parang ito ay para sa iyong sarili. Para kay Jingzi, isang profesional na collector ng token, nagmamay-ari siya ng maraming token, ngunit sa kahalagahan, wala sa mga ito ang kasing halaga ng isang ito. Matapos makuha ang token na ito, ang sinumang maglakas loob na manggulo sa kanya sa hinaharap ay kailangang timbangin itong mabuti. Sa pag-iisip nito, labis na nasasabik si Jingzi. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.